Nagising ako kinabukasan na medyo nananakit ang buong katawan, pero may ngiti sa labi, lalo pa nang mapagmasdan ko ang gwaporang mukha ng asawa ko na nahihimbing pa rin sa tulog. Halos buong araw may nangyari sa amin kahapon, napakasaya ko dahil sa ilang beses naming lovemaking, ramdam na ramdam ko ang pag-ingat niya sa akin at ang matinding pananabik. Gusto kong makabawi kaya maaga akong bumangon at naligo, mamamalengke sana ako dahil gusto ko siyang ipagluto. Pero malakas ang ulan, nagtungo na lang ako sa kusina at tiningnan ang mga pwedeng lutuin sa ref. Cristela, why didn't you wake me up? Paggising ko, wala ka na. Narinig ko ang boses ni Nicolo sa likuran ko. Matapos kong magsandok ng mainit na sabaw ng ginataang manok, nakangiti akong humarap sa kanya. Natuon agad sa dala ko ang paningin niya, mukhang masarap, at ang bango, umikot ang kamay niya sa kanyang tiyan. Nilapag ko naman ang gata sa ibabaw ng mesa kasama ng piniritong bangus, kanin at adobong kangkong. Hindi kaya magalit si Uncle Larry, pinakialaman ko na ang kusina niya. Hindi kasi ako makalabas para mamalengke, gusto kitang ipagluto. Wala si Uncle Larry, he had a family emergency, so he had to leave, at hindi siya magagalit. Nicolo, bakit nga pala walang tao dito? Kanina pa ako nandito. Pero ni isang katulong, walang lumalabas sa silid nila. I made them leave for 3 days. Ha? Bakit mo ginawa yon? Sabi ko, magbakasyon na muna sila habang nandito tayo. Binigyan ko sila ng pera at masaya naman silang nagpaalam kahapon. Pero bakit nga? Ibig sabihin, dalawa lang tayo dito ngayon. Parang iba ang kakainin namin ngayon. At hindi nga ako nagkamali dahil bigla niya akong binuhat at pinaupo sa ibabaw ng lamesa, pagkatapos ay naupo naman siya sa silyang nakaharap sa akin. We didn't have our morning lovemaking, sabi niya sa malalim at buong-buong boses. Anong gusto mong gawin ko? Matagal niya akong tinitigan bago sumili ang makahulugang ngiti sa labi niya. Kinabahan ako pero sa parehong pagkakataon, na-excite rin, gusto ko sana sabihing mag-agahan muna kami. Pero nang makita ko ang malaking bagay na nakabukol sa loob ng pantalon niya, natakam agad ako. Ngumiti muna ako bago hinubad ang suot kong t-shirt. Hindi ako nagsuot ng bra kaya bumungad agad sa kanya ang dibdib ko. Sunod kong hinubad ang pajama ko LL, gulat kong tili nang biglang hatakin ni Nicolo ang mga hita ko papunta sa edge ng mesa. Tuluyan na akong humiga dahil akala ko, ipapasok na niya ang talong niya. Pero nagtaka ako nang hindi niya yun ginawa, nang mag-angat ako ng paningin, nanlaki ang mga mata ko nang ailapit niya ang mukha niya sa papaya ko, agad ko itong tinakpan. Anong ginagawa mo? I'm going to eat you. Eat me, huwag. Dalawang kamay ko na ngayon ang nakatakip sa akin. Cristela, don't worry, masarap ito. Ayoko, marumi. That's not true, it smells like fresh fruits. Now, get those hands away and let me eat you. I'm starving. Pero, nanginginig ako sa kaba habang hinihintay ang susunod na mangyayari, at para akong mababaliw nang hawakan niya ang magkabilang pisngi ng aking papaya at saka pinaghiwalay. Halos tumirik ang mga mata ko nang dilaan niya ang kahabaan ng aking papaya. Hindi ko na ihanda ang sarili ko sa ganitong pakiramdam. Masarap ang ginagawa namin, pero ibang klaseng sarap ang pinaparamdam niya sa akin ngayon. Halos magdeliryo ako. Nicolo, sandali, napasabunot ako sa buhok niya. Sinusubukan ko siyang itulak pero sa tuwing ginagawa ko, lalo niyang pinagdidiinan ang ulo niya. Nicolo, sandali, panay ungol ako habang pinipigilan siya, pero hindi ko namamalayan na kahit tumatanggi ako, lalo ko pang pinagduduldulan ang ulo niya. You're driving me nuts, wife, ang sarap mo, kakain na ba tayo? Pero hindi niya pa ako pinapasok. Sa 3 araw ng pananatili namin sa probinsya ng uncle ni Nicolo, masasabi kong naging close kami sa isa't isa, puro saya lang ang naramdaman ko habang kapiling siya. Hindi ko alam kung anong totoong nararamdaman ni Nicolo para sa akin, kung gusto niya ba talaga ako o napipilitan lang siya dahil sa pangako niya. Ewan ko, basta ang alam ko, masaya ako at ayaw kong matapos ang kasiyahang ito. Sa huling araw namin doon, namasyal kami at namili ng kung ano-ano. Pagbalik sa Manila, kumain muna kami sa labas bago niya ako pinahatid sa isang taxi. Hindi kami pwedeng umuwi ng magkasama, may iiyak na namang kabit. Nakauwi na pala kayo, ma'am?
Kumusta naman po? Ayos naman ho. Yung si Manang mo, ma'am, maayos na ba ang pakiramdam niya? Si Manang, di ba nga, siya ang rason kung bakit umuwi kayo sa inyo, dahil masama ang pakiramdam niya. Oo nga pala, Leon ang ibinigay kong rason para makaalis. Ano ba yan? Nakalimutan ko tuloy. Opo, maayos na po ang lagay ni Manang ko. Naku, mabuti naman, ma'am. Kumusta naman po dito, Manang? Okay naman kayo rito ni Gwen? Okay naman, ma'am. Napansin kong nag-iba ang emosyon sa mukha nito, parang bamigat na ewan. Bakit parang hindi kayo okay, Manang? Kasi si Ma'am Gwen. Bakit? Anong ginawa niya? Akala ko kasi, mabait si Ma'am dahil ang hinhin at ang lamang magsalita, hindi pala. Ano pong ibig niyong sabihin? Ma'am, sa loob po kasi ng 3 araw na magkasama kami, wala na siyang ginawa kundi pahirapan ako at insultuhan, kesyo katulong lang daw ako at walang pinag-aralan, mababa lang kaya dapat lang nautos-utusan. Nagsimula itong maluha pero pilit kinukubli ang mukha niya. Mahirap lang ako, oo, ma'am, pero may dangal pa rin naman ako. Tao rin ako, paano niya nagagawang magsalita ng ganoon? Ang kapal ng pagmumukha niya, sinasabi ko na nga ba, Santa Sentita ang peg ng Gwen na yon. Katulad lang talaga siya ng ate niya, parehong mata pobre. Bait-baitan kapag nandyan si Nicolo, pero masahol pa sa hayop ang ugali. Wala siyang karapatang pagsalitaan ka ng ganoon, Manang, katulong din ako noon bago maging asawa ni Nicolo, marangal na trabaho ang pagiging kasambahay. Dahil sa sobrang inis, diretso akong umakyat sa kwarto ni Gwen at galit na kumatok sa pinto, kukumprontahin ko ito. Pagbukas nun ay umasim agad ang mukha niya nang makita ko, nakauwi ka na pala. Hoy, ikaw babae, totoo bang pinagsalitaan mo ng masama si Manang Remy? Ininsulto mo siya? Nagsumbong na pala, kung gayon, totoo nga. Alam mo, wala naman talaga akong problema sa kanya. Pinag-cruise niya ang mga braso niya sa tapat ng dibdib, pero naaalala kita sa kanya, katulong. Pakiramdam ko ay umakyat bigla ang dugo sa ulo ko, anong sabi mo? Ninisyan niya ako matapos akong hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa. Tama nga ang sinabi nila, balutin mo man ng ginto, aalingasaw pa rin ang amoy basura. Kumuyam ang mga kamay ko sa narinig, ako ba ang tinutukoy mo? You know what, I'm done being kind to you, kind? Mabait ka na pala sa lagay na yan. Umamin ka, magkasama kayo ni Nicolo, hindi totoong umuwi ka sa hasyenda. Hindi ako nakasagot sa tanong niya, gusto ko mang umamin pero siguradong magagalit si Nicolo. Huwag ka nang magsinungaling, tumawag ako sa Hacienda Villarica, mismong si Don Flavio ang nakausap ko, malakas si Manang Celia, at hindi ka rin umuwi. Nagbuga ako ng hangin sa tanong niya, alam na pala, bakit pa ba ako magsisinungaling? Ano ngayon, saan ka nagpunta, magkasama ba kayo ni Nicolo? Ngumiti ako, oo, 3 araw kaming magkasama sa bahay ng uncle niya, natulog kami sa iisang kwarto at sa iisang kama. Lihim akong napangiti nang makita ang pagdungaw ng luha sa gilid ng mga mata ni Gwen, akala ko nga, magwawala na ito, pero nakatingin lang siya sa baba ng hagdan. Sumuko ka na kasi, mag-asawa na kami ni Nicolo, at buntis na rin ako, hindi hamak na mas may karapatan ako sa kanya kaysa sayo. Napuno na rin talaga ako sa babaeng ito kaya balak ko na sanang sabihin sa kanya ang totoo. Pero nagulat na lang ako nang umangat ang kamay niya sa ere at dama po yun sa pisngi ko. Hindi naman yun ganoon kalakas, parang dampi nga lang ng bulak, pero hindi pa rin ako papayag na apihin niya. Bumagsak siya sa sahig nang gantihan ko ng sampal, malakas yun, sinigurado kong masasaktan at mabibingi siya sa lakas. Gaga, hindi ka na mahal ni Nicolo, tanggapin mo na lang? Cristela, bigla akong nanigas sa kinatatayuan nang marinig ang malakas na boses ni Nicolo, lumingon ako at nakita siyang nagmamadaling umakyat sa hagdan. Anong ginawa mo? Gulat ang makikita sa mukha niya nang dama po ang paningin kay Gwen. Nicolo, napatingin naman ako kay Gwen nang magsimula itong umiyak, agad siyang dinaluhan ni Nicolo at tinulungang makatayo. Are you okay, Gwen? Oh, God! Nilingon ako ni Nicolo nang makita nitong pumutok ang ibabang labi ni Gwen.
Hindi ko alam kung anong sasabihin kay Nicolo dahil siguradong nakita nito ang ginawa ko, ang lumalabas, ako pa ang may kasalanan. I was just asking her, Nicolo, nalaman ko kasi na hindi siya nagpunta sa Hacienda Villarica, pero sinimulan niya akong sigawan, she cursed me and insult me, tapos sinampal na niya ako at sinabing hindi mo na ako mahal. Umiling ako nang lingunin ako ni Nicolo, hindi totoo yan. Why are you lying? Nakita at narinig ni Nicolo ang lahat. Hindi totoo yun, Nicolo, huwag kang maniniwala sa babaeng yan. Tama na, inalalaya ni Nicolo si Gwen papunta sa kwarto nito. Bago tuluyang makapasok ay pasimple akong nilingon ni Gwen at ninisian. Plinano niya ang nangyari kanina, pinalabas niyang ako ang masama sa harap ni Nicolo. Kaya pala hindi ganoon kalakas ang sampal niya. Dahil ginawa niya lang yun para galitin ako. Kakalbuhin ko talaga ang malanding yun. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, bumukas ang pinto ng silid ko at pumasok si Nicolo. Gusto kong umiyak sa nakitang reaksyon niya kanina. Nagalit siya sa akin dahil sa pagsusumbong ng Gwen na yun. Kailangan bang umabot sa ganoon? Nagkakamali ka? Plinano niya ang lahat. Ginalit niya ako para gumanti ako at ipakita sa iyo na ako ang masama. Cristela, I only ask for this. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mong ako ang magsabi kay Gwen. Hindi ko napigil ang masaktan habang nakatingin sa galit na mukha ni Darius. Nagagalit ka sa akin, agad naman lamambat ang mukha niya. Akala ko, susuyuin na niya ako pero nanatili siyang nakatayo at sa pinto ang tingin. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun, ginalit niya ako. Sana hindi na ito maulit, Cristela. Bakit? Masakit. Hindi naman talaga masakit ang tiyan ko, pero ayaw kong umalis siya nang hindi kami nagkakaayos. Sorry na, hingi ko ng tawad, just don't do it again. Okay, pareho kayong buntis. Ayaw kong madamay ang bata. Tumango ako bago yamakap sa leeg niya, hagod niya ang likod ko nang may sabihin siya na nagpatigil sa akin. Pinatawag ako ni Papa sa hacienda, I need to leave this afternoon, and Gwen wants to come with me. Nakatingin lang siya sa akin na para bang binabasa ang nilalaman ng isip ko. Alam kong wala siyang balak tumanggi sa hinihiling ni Gwen, nag-iisip ako kung anong pwede kong sabihin para pigilan. Tumayo siya sa harap ko at nanatili roon ng ilang minuto, nang akmang lalapit na siya sa pinto para umalis, agad ko siyang pinigilan sa kamay. Hindi ka pwedeng umalis kasama siya. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya nang lingunin ako, Cristela. Hindi ako papayag, gaganti lang ang Gwen na yun kaya niya ito ginagawa, gusto niya akong gantihan kaya gusto niyang sumama sa iyo sa Hacienda Villarica. Cristela, huminahon ka, sabing ayokong isama mo siya, ayoko. Isang araw lang kami doon, ayoko, sigaw ko na ikinatigil niya sa pagsasalita, kung isasama mo siya, mabuti pang, aalis na lang ako. Hindi ko na alam ang sasabihin para makumbinsi siyang huwag isama si Gwen kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ko. Cristela, ano ka ba? Aalis ako, ipinapangako ko sa iyo, Nicolo, kapag isinama mo siya, hindi mo na ako makikita, hindi mo na makikita ang anak natin. Napuno ng pag-aalala ang buong mukha ni Nicolo, lalo na nang magkunwari akong sumasakit ang tiyan habang umiiyak. Agad niya akong nilapitan at panayhingi siya ng sorry sa akin, alam kong sobrang desperada nitong ginagawa ko. Pero nakahanda akong gawin ng kahit ano, huwag lang mabigyan ng pagkakataon si Gwen na makuha sa akin si Nicolo. Pagsapit ng hapon, nagpaalam sa akin si Nicolo na aalis na siya para maagang makabalik sa hacienda, sinabi niya rin na hindi na niya isasama si Gwen. I'll go ahead, babalik agad ako bukas ng umaga. Nang hindi pa rin ako umiimik, muli niya akong hinalikan pero sa noo na. Naririnig ko ang boses ni Gwen na nagrereklamo, nagtatanong kung bakit biglang nagbago ang isip ni Nicolo na isama ito. Nang tuluyang makaalis si Nicolo, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. You did this, hindi ako isinama ni Nicolo sa hacienda nang dahil sa iyo. Kanina pa ako gigil na gigil sa Gwen na ito. Gusto ko na siyang sabunutin hanggang sa mawala ang lahat ng buhok sa ulo niya. Oo, ako nga, feeling mo naman talaga, isasama ka ng asawa ko, kabit ka lang, huwag kang mangarap. What did you say? Masakit ba? Ha? Nasa isang sabi ko lang, susunod agad si Nicolo, ako na ang sinusunod niya.
Hindi ikaw, gumising ka na, Gwen, wala ka ng lugar dito. Nakita ko kung paano namula ang buong mukha niya at parang sasabog na ito sa galit. Nginitian ko lang ito ng nakakainis kahit ang totoo, gusto ko na rin sumabog sa galit. I swear, you'll regret this, pagsisisihan mo ito. Nag-make face ako, wow, nakakatakot, kinagabihan nang lumabas ako para sana kumuha ng maiinom, narinig kong may kausap sa cellphone nito si Gwen, at narinig ko rin ang pangalan ni Nicolo. Kausap siguro niya si Nicolo, magkahalong inis at inggit ang nararamdaman ko. Wala kasi akong cellphone, kaya hindi ko matawagan si Nicolo kahit gustuhin ko. Habang umiinom ng malamig na tubig sa harap ng lababo, lumapit sa akin si Manang Remy, nagtaka ako dahil malaki ang ngiti nito sa mukha. Ma'am, may tawag po, si Sir Nicolo, hinahanap kayo. Inilapit niya sa akin ang cellphone niya, natigilan ako kasabay ng pagngiti ng malapad, salamat, Manang. Hello, I miss you, miss na rin kita. Ang lungkot ng bahay kapag wala ka, miss ko na ang lagi nating ginagawa sa bahay ng uncle mo. I should really buy you a phone when I get home. Oo nga, para matawagan kita kahit anong oras, may iba pang nakakamiss sa iyo bukod sa akin. Talaga, sino? Si Manang ba? Nope, he misses you, he wants to be inside you right now. Ano ka ba? Sayang, keypad ang cellphone ni Manang, gusto ko sanang makipag-video call. Video call? Yeah, I wanna see your beautiful face, and your pinkish tahong. Malakas akong humagalpak ng tawa sa sinabi niya, ikaw talaga. Mahigit kalahating oras pa kami nag-usap bago siya nagpaalam sa akin, nakangiti akong pumasok para ibalik kay Manang ang cellphone niya, pero natigilan ako sa bungad ng pinto nang marinig na nag-uusap silang dalawa ni Gwen. Sakto rin nakalalabas nito sa kusina, nang makita ko ay inirapan pa ako nito. Anong pinag-usapan niyo, Manang? Hindi makatingin sa akin si Manang Remy nang ilingan ako. Kinabukasan, excited akong lumabas ng kwarto na suot ang bago kong damit, naka-full blast makeup at halos maligo ng pabango, ngayon kasi ang balik ni Nicolo, at anumang oras, darating na ito. Nalukot agad ang mukha ko nang magkasabay kami ng paglabas ni Gwen, katulad ko, halatang nagpaganda rin ang gaga, dedma. Chip, natigilan ako sa tuktok ng hagdan dahil sa narinig kong sinabi nito. Nagawa pang mahagilap ng mga mata ko si Manang Remy na nasa labas ng kusina at nakatingala sa amin. Nakabihis na pero mukha pa ring atchay, lumapit siya sa akin sa may tuktok ng hagdan. Ulitin mo nga ang sinabi mo, nginisya niya ako, cheap ka, atchay. Naghahanap ka talaga ng away, no? Sinampal ko siya nang hindi niya inaasahan. Hindi ako ang nagsimula kaya pwede ko naman siguro ipagtanggol ang sarili ko. Alam kong gaganti siya pero nang gawin niya ngayon, hindi agad ako nakabawi dahil sa lakas ng pagkakasampal niya sa akin. Muntika na akong mahulog sa hagdan, mabuti na lang dahil nakahawak ako sa handrail. How dare you hurt me? Ikaw na pulubi, wala kang karapatang saktan ako. At may karapatan kang pagsalitaan ako ng masama, wala ka ring karapatan. Ngumiti siya na parang nababaliw, ngayon ko lang nakitang ganito ang malandi na ito. Sumusobra ka na talaga, Cristela, ubos na ang pasensya ko sa iyo, sisiguraduhin kong mawawala ka na sa buhay namin ni Nicolo. Hindi mangyayari yan, tumawa ako, asawa ako, kabit ka lang, ikaw ang dapat mawala sa buhay namin, anay. Nahalata kong nainis ito sa huling sinabi ko, kaya ng akmang paliliparin niya ulit ang palad niya. Nagawa ko na itong mapigilan. Tumigil ka na, tumigil? No, I won't stop. Never, not until you're gone. Marahas niyang binawi ang kamay niya. Remember what I told you when you stole Nicolo from me? A marriage that is built from another woman's tears will not stand. Ang sumunod na nangyari ay nagpalaki sa mga mata ko. Unti-unti siyang nagpahulog sa hagdan. Sinubukan ko pang abutin ang kamay niya pero hindi ko na nagawa. Halos magdilim ang paningin ko habang pinapanood itong magpagulong-gulong hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Dalawang sigaw ang narinig ko noong mga sandaling yun, isa mula kay Manang Remy habang ang isa pa ay Gwen. Mabilis na tumakbo si Nicolo kay Gwen, natataranta niyang sinipat ang kalagayan nito, hindi sinasadyang mabaling sa akin ang paningin niya. Cristela, what have you done?
Gusto kong magsalita pero dahil sa gulat, walang lumalabas na boses mula sa bibig ko. Si Ma'am Cristela, nabaling kay Manang Remy ang paningin namin, nakita ko itong nakaturo sa akin habang umiiyak, si Ma'am Cristela ang tumulak sa kanya, tinulak niya si Ma'am Gwen. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatayo sa harap ni Manang Remy at hinihintay ang sasabihin nito. Hindi siya makatingin sa akin, yuko ang ulo at sa sahig nakatutok ang mga mata. Bakit niyo sinabi yon, Manang? Nandoon kayo, nakita niyo lahat. Bakit kayo nagsinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, nakita kita, tinulak mo si Ma'am Gwen. Nilapitan ko siya at mahigpit na hinawakan sa magkabilang braso. Hindi yan totoo, utang na loob. Huwag ka naman magsinungaling, alam kong nakita mo ang lahat. Umagos ang mga luha sa pisngi ko nang umiwas siya ng tingin sa akin, at para bang wala na siyang balak pang sabihin ang totoong nakita niya. Alam ko na, binayaran ka ni Gwen para gawin ito, no? Hindi po, tama, binayaran ka niya, kaya kayo magkausap kagabi, binayaran ka niya para magsinungaling at idiin ako. Hindi po, nasa kalagitnaan pa kami ng pagtatalo nang marinig ko ang pagtigil ng sasakyan sa labas ng bahay. Maya-maya pa, pumasok si Nicolo sa pinto. Tumakbo ako palabas ng kusina pero hindi ako lumapit sa kanya. Alam kong nakikita niya ako sa gilid ng mga mata niya pero parang wala siyang pakialam na umakyat ng hagdan. Sinundan ko siya hanggang sa silid pero hindi ako pumasok, nakatayo lang ako sa harap ng pinto ng aming kwarto at nagpabalik-balik ng lakad. Gwen, papunta na ako, nagmamadali akong pumasok at naabutan ko siyang katatapos lang na mag-impake kaya natigilan ako. Parang gustong sumabog ng puso ko sa sakit habang iniisip na iiwan na niya ako para kay Gwen, ang kabit niya. Nang tuluyang matapos sa ginagawa, humarap siya sa pinto kung nasaan ako, sandali siyang natigilan nang magtagpo ang mga mata namin, pero parang wala lang sa kanya ang mga luha ko't nilagpasan ako. Ang bawat hakbang na ginagawa ni Nicolo papalapit sa pintuan ay parang mga tusok sa aking puso, napapikit ako, sinusubukang pigilan ang mga hikbing gustong kumawala sa lobby ko. Saan ka pupunta? Natigilan siya sa paglalakad. Hindi siya sumagot kaya tumakbo ako sa harap niya at pilit kinukuha ang atensyon niya. Alam ko naman na kung saan siya pupunta, pero ayaw kong isipin yon. Ayokong isipin na baka nagtatagumpay na si Gwen sa sinabi niya, na mawawala na ako sa buhay nila ni Nicolo. Ano ba? Kinakausap kita, hindi mo gugustuhin malaman. Ang mga labi ko ay nagtitimpi upang hindi umiyak, ngunit ang aking puso ay sumisigaw sa sakit na hindi kayang pigilan. Mag-usap naman tayo, please. I need to leave, Cristela. Wala akong kasalanan, nagsisinungaling siya, kulang na lang ay lumuhad ako para lang pakinggan niya ako. Pumikit si Nicolo na parang nagpipigil ng sariling emosyon, alam kong nalasan na ni Gwen ang isip niya sa nangyari kanina. Pero ayaw kong sumuko, gusto kong ipaintindi sa kanya na wala akong kasalanan, napalabas lang ni Gwen ang lahat. Let me go, Cristela. Sabihin mo muna sa akin kung saan ka pupunta. Sa kabit ko, nagmulat siya at diretsyong sinalubong ang mga mata ko, sa babaeng mahal ko, sa babaeng dapat nakasama ko ngayon. Pero nang dahil sa iyo, naghiwalay kami. Unti-unti kong nabitiwan ang kanyang kamay, hindi niya mahal si Gwen, kasinungalingan, nagsisinungaling lang siya. Huwag mo akong iwan, hindi siya nakinig kaya mabilis ko siyang sinundan. Kailangan niya ako. Cristela, buntis ako, bigla siyang natigilan, at kung hindi lang dahil sa batang yan, hindi ako mananatili rito. Naramdaman ko ang panginginig ng mga tuhod ko sa sinabi niya, Nicolo, minahal mo man lang ba ako, kahit kaunti lang? Ilang ulit siyang lumunok na parang may nakabara sa lalamunan niya, hayaan mo na ako, Cristela, this is the best thing we can do for her. Hindi, ako na ang asawa mo, ako na ang may karapatan sa'yo, ako lang. Nangako ka sa akin, ano na naman ang sinabi ni Gwen, na magpapakamatay siya, idadamay niya ang pinagbubuntis niya. Cristela, let me go, ayoko, nasa ospital si Gwen ngayon nang dahil sa iyo. Kung may natitira ka pang konsensya sa katawan, hayaan mo na akong umalis. Itinulak niya ako bagay na hindi ko inaasahan, kaya kahit hindi kalakasan ang pagkakatulak niya, nawalan pa rin ako ng balanse at bumagsak sa sahig. Kailangan niya ako,
Napahawak ako sa tiyan ko nang sandaling talikuran ako ni Nicolo, may matinding sakit doon na hindi ko kayang tiisin. Nicolo, masakit ang tiyan ko. Tumigil siya sa paglabas ng pinto pero hindi niya man lang ako nilinggan. Ang baby natin, Nicolo, ginagamit mo na naman ang batang yan para makuha ang gusto mo, akala mo ba? Hindi ko napapansin, na puro kartihan mo lang ang lahat, tama na, Cristela. Pikit ang mga matang umiling ako. Totoong masakit ang tiyan ko, Umangat ang kamay ko sa ere, pilit inaabot si Nicolo, kahit napaka-imposibleng maabot siya ng kamay ko. Katulad ng sitwasyon namin ngayon, ako ang asawa niya, sa akin siya kasal, pero hindi ako ang mahal niya, at hindi niya ako kayang piliin. Gwen needs me, Cristela, she needs me more. Unti-unting nanlabo ang paningin ko, habol ang hiningang inipon ko ang natitirang lakas sa katawan ko at sumigaw, huwag kang umalis. Nicolo, bigla akong natigilan nang makita ang kaunting dugo na umagos sa sahig. Nang sundan ko ng tingin kung saan yun nanggaling, nakita kong galing yun sa akin, baby ko, Nicolo, ang baby.